So ito na mga kapispis, ang alaga kong Eurasian tree sparrow. Isa siyang albino at napakabihira ng ganitong uri ng mutation mga kapispis. Pero yung ganitong albino ay galing sa wild, may kasamang normal. So magkapatid yan sila mga kapispis. Base sa research ko, nabubuo siya kapag yung parents nila ay merong nakatagong gene ng albino. Kumbaga sa male at female, nagkatagpo yung kanilang gene kaya ito yung lumabas. Pero napakabihira. Hindi ko masasabi na 1 in a million, pero sobrang bihira nito mga kapispis. At nag-research ako mga kapispis. Halos wala pa akong nakikitang captive breed na ganito o kaya raised in captivity. So dahil pinapakita ko na to sa inyo, alam nyo na meron na. Sabi nga ng iba, once in a lifetime encounter. Sa akin naman ay araw-araw ko na siyang na-encounter kasi nga nasa pangangalaga ko na. Estimated ko nga pala mga kapispis nung nakuha sila ng mga bata, nasa around 3 weeks old pa lang sila kasi yung balahibo nila ay hindi pa gaanong mahaba. Tsaka hindi pa sila marunong lumipad. So natansya ko na nasa 3 weeks old pa lang sila mga kapispis. Paano ko nga pala masasabing pure albino siya mga kapispis? Base sa kanyang itsura, nakikita naman natin na kulay puti talaga yung kanyang mga balahibo. At kulay dilaw itong kanyang tuka. Tsaka kung napapansin nyo sa kanyang mata ay kulay pula. Pero hindi yan gaanong halata kapag malayo tayo sa kanya. Pero kapag tinutukan mo ng ilaw, na nakikita natin yung pagkapula ng mata niya mga kapispis. Pero based na rin sa research ko mga kapispis, yung mata pala nila ay sensitive masyado sa liwanag. Kaya sa cage nila ay sinisigurado kung may lilim talaga mga kapispis. Kapag nasa wild sila mga kapispis ay hindi rin pala sila tumatagal kasi nawawala yung kanilang natural na camouflage at prone talaga sila sa predator kagaya ng pusa. Kasi yung kulay puti niya ay siya yung nag-i-expose sa kanya at napaka-visible niya talaga sa wild mga kapispis. Kaya pala minsan may nababalitaan tayo na merong albino na katulad nito pero hindi dumadami kasi hindi rin sila tumatagal sa wild mga kapispis. About naman sa normal na kapatid ng albino natin mga kapispis, possible na isa rin siyang carrier ng albinism kasi yung kanilang genetic mutation na albino ay namamana mula sa magulang. Kaya possible na 25% lang ang kaya niyang manahin. Habang nasa pangangalaga ko sila mga kapispis, sinisigurado ko lang na safe sila sa akin. Yung time na to mga kapispis ay hindi pa sila marunong kumain kaya sinusubuan ko pa sila at nasa 1 week pa lang sila sa akin mga kapispis. At sa time na to mga kapispis ay unti-unti ko na silang sinasanay na kumain sila ng kusa para mabawasan na rin ang pag-aalala ko na magugutom sila kasi pag marunong na sila kumain, kahit iwanan mo na lang ng pagkain nila, pusa na silang kakain mga kapispis. At heto na sila mga kapispis, nailipat ko na rin sila ng kulungan. At nasa full plumage na sila. Kung makikita nyo yung albino, tingnan nyo yung kanyang mata, pulang-pula mga kapispis. At sa cage na to, hindi man gaanong malawak pero maluwag na para sa kanila. At sa time na to mga kapispis, April 19, 2026, natuto na rin silang kumain mag-isa. Pusa na silang kumakain, kaya iniiwanan ko na lang ng pagkain para hindi sila magutom kung gusto nilang kumain mga kapispis. Share ko lang mga kapispis, kapag may pumupuntang ibang tao dito sa bahay at nasilip nila itong albino ko, tuwang-tuwa sila kasi first time din nilang maka-encounter ng albino. Pero naiiba lang kasi harap-harapan nilang nakikita. At kumbaga close encounter yon mga kapispis. Anytime naman pwede nilang tingnan dito sa bahay. So abang-abangan nyo na lang mga kapispis sa next update ko about sa aking albino na Eurasian tree sparrow. Nasa full plumage na siya mga kapispis kaya sobrang tingkad na ng kanyang kulay at ibang iba na sa nakikita nyo ngayon sa video na to.
Hanggang dito na lang ang video ko mga kapispis at maraming salamat sa panonood. Sana subaybayan nyo ang next upload ko mga kapispis para makita nyo ang full plumage ng ating albino tree sparrow.